5 buong taon na ang lumipas mula nang graduate ako. Walang kotse, walang bahay, walang ipon. Umalis ako sa nangungunang pet hospital ng probinsya. Sawa na ako sa pagsasagawa ng maraming walang kwentang pagsusuri sa malulusog na pusa at aso. Bilis, bilis. Ipasok ang hot water bottle sa ilalim ng tiyan niya. Huwag hayaang magkaroon siya ng hypothermia. Chloe, nanginginig siya. Nalamig na ang hot water bottle. Huwag kang mag-alala. May pera ako. Mia, dalhin mo ito sa dining car. Hingi ka sa attendant ng mainit na tubig at asukal para hindi siya manghina. Hypothermia at mababang blood sugar. Kung hindi natin siya bigyan ng glucose at panatilihing mainit ang katawan niya, hindi siya makakaligtas sa tren. Ding, natagpuan ang host. Nanatili kang tapat sa tungkulin ng isang manggagamot. Binabati kita. Nanalo ka ng isa sa 120,000. Ultimate Vet Cashback System. Matagumpay ang binding. Kapag ang host ay nagpakita ng dalisay na mabuting kalooban, ang pasasalamat at gulat ng tatanggap ay makakagawa ng random cashback na 0 hanggang 100 beses. Ang shop points ay nagbubukas ng mga top tier na kasanayan sa system store. Isang cheat system na umiiral lamang sa mga web novel ay bumagsak mismo sa aking ulo. Totoo ba ito? Subukan natin na tingnan. Pasensya na sa abala, pero veterinaryo ako. Ang asong ito ay may hypothermia at mababang blood sugar. May dala akong emergency glucose. Maraming salamat. Luke, magkano ang gamot? Libre ang gamot. Kailangan niya ng external heat source ngayon. Mia, tama ba? I-add kita sa WeChat. Transferan kita ng 10 piso. Takbo ka sa dining car. Kumuha ng ilang mainit na bottled water para gawing hot packs. Oh, Luke, hindi mo pwedeng gawin iyan. Hindi namin tatanggapin ang pera mo. Unahin natin ang buhay niya. Tigilan mo na ang pag-aatubili. Iscan mo. Totoo ang kabutihan ay nagbubunga ng pasasalamat at iyon ay nagbabayad ng totoong pera. Salamat sa araw na ito, Luke. Ako si Chloe. Sina Mia at Emma ito. Volunteer kaming lahat sa Clearwater Animal Rescue. Luke, pauwi na rin ako sa lungsod ng Clearwater. Ang liit ng mundo. Si Dr. Santos ay uuwi rin para sa bagong taon. Oo, nag-resign ako. Balak kong magbukas ng maliit na klinika sa probinsya. May susundo ba sa inyo? Opo, mayroon. Magse-set up ako ng group chat. Pareho tayo ng trabaho. Kung may mga tanong kayo, itanong lang sa group, anytime. Wow, Dr. Santos, ikaw. Ding, nakaipon ang host ng 38 shock points. Kindness points plus 1,000. Chloe, kunin mo ang aso at matulog ka sa itaas. Mas malapit ang aircon doon sa taas. Mas mainit doon at hindi na muling lalamigin ang aso. Matangkad ako. Hindi umaabot ang mga binti ko. Sa itaas na bunk. Pang, magpalit tayo. Dr. Santos, sobra naman po ito. Kayo po ang nagbayad para sa ibabang kama. Hindi ka na ba nakikinig sa doktor mo? Ang lalaking ito ay ibang-iba sa mga malamig at makasariling tao sa labas. Kaya niya. Ngunit, nang hindi nagpapahalata, inaalagaan niya ang dignidad ng bawat isa. Paano nangyari ito? Nasira ang van ni G. Carter sa daan. Hindi siya makakarating ngayon. Ano ang gagawin natin? Hindi na dapat muling lalamigin ang maliit na golden retriever. Magdagdag ng $60 na bayad sa paglilinis ng alaga. Huwag kang mag-alala. Tumawag na ako ng sasakyan. Dr. Santos, masyadong mahal ang van na ito. Mga ilang dosenang milya pa ang layo, pabalik sa rescue. Hindi na siya makapaghintay. Sumakay na. Ihahatid ko kayo pabalik. Bumalik na si Luke. Ibaba mo na ang mga bagahe mo. Maghilamos ka at kumain na. Napakalamig daw sa labas, no? Ilang taon na akong walang tigil sa trabaho. Masyadong kaunti ang oras ko sa kanila. Naghirap ang mga magulang ko halos buong buhay nila para makatapos ako sa pag-aaral ng veterinaryo. Panahon na para mag-enjoy sila. Nanay, tatay, may sasabihin ako sa inyo. Ngayong bumalik ako, hindi na ako babalik sa kabisera ng probinsya. Dito mismo sa lungsod ng Clearwater, gusto kong magtayo ng sarili kong abot-kayang klinika para sa mga alaga. Luke, matatag ang malaking ospital sa kabisera. Sa tingin mo ba may kinabukasan ang maliit na klinika dito sa bayan? Tatay, huwag kayong mag-alala sa puhunan. Nakapag-ipon ako ng malaki sa mga nakaraang taon. Bakit ka nagpadala ng napakaraming pera sa akin at sa tatay mo? Luke, $4,000 bawat isa? Baliw ka ba? Bawiin mo agad. Ito ay para parangalan kayo ni tatay. Nanay, sa mga nakaraang taon na malayo ako, pinag-alala ko kayo ng sobra. Pero ngayon, may kakayahan na ang anak ninyo. Bumili kayo ng kahit anong gusto ninyo ngayong bagong taon.
Huwag kayong magtipid para sa akin. Sige, ito ang paraan niya para magpakita ng respeto, kaya tanggapin na natin. Pero itatabi muna namin para sa iyo, para sa pagbubukas mo ng klinika at pag-aasawa. Ding, Martha Santos, David Santos, nakaramdam ng lubos na ginhawa at matinding pagkagulat, shock points na naipon, 55, na-activate ang Super 50-fold cashback, kabuuang cashback, 20 milyong piso, ligtas na nailipat sa inyong bank account, bonus reward, matatag na paggalang ng host sa magulang, na-unlock ang basic skill, Divine Diagnostic Eye, 20 milyong piso sa isang Divine Skill. Sobra-sobra na para pampuhunan ng klinika, at makakabili pa ako ng mga dekalidad na kagamitan. Uy Luke, bumalik ka. Manigong bagong taon. Tito David, Tita Martha, narinig ko na iniwan mo ang magandang trabaho mo sa malaking ospital. Kung ako ang tatanungin mo, nakakapagod ang magtrabaho para sa iba. Tingnan mo, ako ang boss ko. Kumikita ako ng 10,000 kada buwan. May kotse at bahay ako. Masarap. Simon, nandito ka. Maupo ka. Luke, veterinaryo ka. Tingnan mo ang aso ko. Purebred English Bulldog. May kaibigan akong nagdala nito mula sa ibang bansa. Mahigit 10,000 dolyar. Araw-araw kang nagbibigay ng turok sa mga pusang kalye at asong gala. Pustahan tayo. Hindi ka pa nakakita ng mamahaling lahi na ganito. Automatikong na-activate ang Divine Diagnostic Eye. Mahalagang lahi siya, walang duda. Pero, Simon, mayroon siyang malubhang brachycephalic airway syndrome. May problema rin siya sa puso. Pwedeng mamatay siya anumang oras. Luke, sino ang gusto mong takutin? Magaling kumain at matulog ang aso ko. Parang maliit na toro ang pangangatawan niya. Alam kong kakalisan mo lang ng trabaho at malungkot ka. Pero huwag mong pagtripan ang aso ko. Kung alam mo lang ang ginagawa mo, hindi ka uuwi at aasa sa magulang mo. Maniwala ka o hindi, bilang doktor, nasabi ko na ang gusto kong sabihin. Nanay, tatay, bagong taon na, huwag na tayong kumain ng tira-tira sa bahay. Tara na, isasama kayo ng anak ninyo sa masarap na kainan at bibili tayo ng mga pangbagong taon na pagkain sa daan. Lalabas kumain? Saan? Sa main hall ng bagong bukas na Ocean Pavilion sa downtown. Top-notch ang kanilang seafood at herbal dishes. Manager, lutuin ang 5-pound king crab na ito at 2 Boston lobsters at isang free-range chicken soup na may premium Sichuan peppercorns para pampalusog sa magulang ko. Luke, nababaliw ka ba? Bakit bibili ng ganyang kamahal? Magkano ba ang gagastusin nito? Bagong taon, ang mahalaga ay maging masaya. Nanay, hindi lang medikal na kasanayan ang meron ng anak mo ngayon. Sa lungsod ng Clearwater, nagtatayo siya ng tunay na karera. Luke, talagang kumikita ka na ng malaki ngayon. Kailangan kong makahanap ng angkop na tindahan ng mabilis bilang pundasyon ng aking karera sa pagbabalik, isang lugar na magpapapanatag sa aking mga magulang at isang entablado para maisagawa ang Ultimate Vet Cashback System. Dr. Santos. Dr. Santos. Dinala ni G. Carter ang maliit na golden retriever para sa check-up sa malapit. Dito namin siya hihintayin. Nagpapainit lang sa libreng init. Si Dr. Santos ay kumakain ng hapunan kasama ang kanyang pamilya. Oo, nagupo-upo lang kami. Kumain na ba kayo? Kung hindi, umupo na kayo at sumama sa amin. Marami akong in-order. Hindi naming 3 kayang ubusin lahat. Hindi, wag na. Wag na kayo mag-abala. Masyadong mahal dito. Ang aking mga magulang ay mabubuting tao. Masarap samahan ang mga magulang. Ha ha ha. Luke, narinig ko lang sinabi ng waiter na may kamukha mo. Akala ko mali ang tao. Quinn, Ilang taon na, wala kang pinagbago. Ang asawa ko ay kasosyo sa restaurant na ito. Nandito ako para tingnan ang libro. Balita ko nagtatrabaho ka sa malaking ospital sa kabisera ng probinsya. Inilalabas mo sina G at Ginging Santos para sa pagkain ng bagong taon. Ang laki ng gastos. nag-resign ako sa trabaho at balak kong bumalik sa probinsya. Sa probinsya, at least hindi ka magugutom. Ang mga bagong kaibigan mo ay tila simple at totoo. Ang mga kaibigan kong ito ay maaaring ordinaryo pero may magagandang puso. Mas mabuti pa sila kaysa sa mga puro porma lang. Si Miss Reyes ay abala sa pagtingin ng libro, kaya hindi na kita aabalahin. Sige, enjoy kayo sa hapunan. Kung may kailangan kayo, sabihin lang. Dito sa The Ocean Pavilion, pwede ko pa kayong bigyan ng 10% diskwento. Dr. Santos, yung dati mong kaklase, sobrang sarcastic. Okay lang, hindi lang talaga kami pareho. Dr. Santos, tingnan nyo. Ito ang aming rescue station. Medyo luma na, pero pinapanatili naming malinis. Dr. Santos, tingnan mo. Ito ang aming rescue shelter. Medyo luma na, pero laging malinis. G. Carter, tigilan mo na ang pagpapanggap. Yung pusa na nakatakas sa aking kulungan ng pusa, yung Maine Coon na pang-show, may nakakita ng napakalinaw. Dinala ito ng isa sa iyong mga tao. Bill, yung Maine Coon na iyon, ikinulong mo sa basement at pinahirapan, kaya ibinalik namin para gamutin.
At ngayon pumunta ka para kunin ito, para ibalik at hayaan itong mamatay? Kalokohan. Ang pusa na iyon ay nagkakahalaga ng 200,000 piso. Ngayon, ibigay mo ang pusa o bayaran mo ako ng 300,000 piso bilang danyos o sisirain ko ang inyong kaawa-awang silungan. Makikinig ka ba sa katwiran? Hindi man lang makatayo ang pusang iyon. Ito ay pang-aabuso sa hayop. Hoy, paslit, ang tapang mo ah? Sige, maging makatwiran tayo, magtaya tayo. Kung kaya mong gamutin ang pusang iyan ngayon dito at mapatayo ito at kumain, sa iyo na ang pusa at hindi na kita aabalahin pa. Kung hindi mo kaya, kukunin ko ang pusa at babayaran mo ako ng 300,000 piso. Tatanggapin namin ang taya. Dr. Santos, huwag kang magmadali. Ang pusang iyan ay nasa huling hininga na. Kung manalo ako, kukunin mo ang lahat ng pusa at aso dito at pananagutan mo sila. Pero baguhin natin ang pusta. Kung hindi ko ito magamot, ako na ang magbabayad ng 300,000 piso. Kung magamot ko ito, mananatili ang pusa sa rescue. Sa iyong kulungan ng pusa, lahat ng inabandonang may sakit na pusa at aso dapat ibigay sa shelter ng libre. At ikaw, Bill? Huwag ka nang pumunta rito kailanman. Sige, ang tapang mo. Gusto kong makita kung gaano ka katalino talaga na buhayin ang isang patay na pusa. System. I-redeem ang Divine Basic Miracle Drug na nagliligtas buhay. Ilang shock points ang kailangan. Ding! 80 shock points yan. I-redeem mo na. Nagpapanggap ka lang. Akala mo makakapagligtas ng buhay ang konting glucose? Paano nangyari ito? Buhay siya. Buhay talaga siya. Natanggap ang cashback. Huwag kalimutang magbayad. Ngayon, isama mo ang mga tao mo at lumayas dito. Dr. Santos, maraming salamat po sa araw na ito. Kung hindi dahil sa inyo, hindi na sana nakaligtas ang pusang ito. Mahihirapan din ang shelter. Isa po kayong mahusay na manggagamot. Masyado naman kayong mabait, G. Carter. Trabaho ko lang po ang magligtas ng buhay. Mahina pa ang puso at baga ng pusang ito. Pakainin ng liquid food tuwing 2 oras mamayang gabi. Painiting ito. I-message nyo lang ako kung may problema. Sige po, Dr. Santos. Huwag po kayong mag-alala. Mananatili kami rito buong gabi. Luke, may libre ka ba bukas ng umaga? Inayos ka ng tita mo ng blind date. Stella Garcia ang pangalan. Medyo maganda naman siya. Pero diborsyada na. Sige ma, i-text mo na lang sa akin ang oras at lugar. Pupuntahan ko siya. Hello, kayo po ba si G. Santos? Ako po si Stella Garcia. Hi, umupo ka. Isang hot milk, please. G. Santos, associate degree lang po ang natapos ko. Diborsyada na po ako. Dati po akong nagtatrabaho sa malaking pet hospital chain. Front desk manager po ako. Na-diagnose po ang nanay ko ng heart disease noong nakaraang taon. Nagkakasya na lang po ako sa mga sideline ngayon. Medyo mahirap ang pera. Kung ako po ay problema sa inyo dahil sa nakaraan ko at sa responsibilidad ko sa pamilya, magkaibigan na lang po tayo sa kape na ito. Napaka-prangka mo naman, Bibi. Garcia. Wala namang problema sa akin. Hindi mo kailangang kabahan. Ano? Darating na ako. Ano? Papunta na ako. Doktor, nakikiusap ako. Iligtas muna siya. Makukuha ko ang pera kahit papaano. Pasensya na. Nagka-heart attack lang ang nanay ko. Nasa ER siya sa City General Hospital. Kailangan nila ng $3,000 na deposito para sa operasyon ngayon din. Aalis na ako. Huwag kang magpanik. Ihahatid kita. Mas mabilis. Pero buhay at kamatayan ito. Tara na. Pamilya ni Shen Yulan, kritikal ang pasyente. Kailangan niya ng heart stent ngayon din. Una, pumunta sa billing office at magbayad ng $4,000 na deposito. Bilisan mo. Nurse, ako ang pamilya niya. Dalhin mo ako sa billing office. Magbabayad ako ng $6,000 gamit ang card. Kung may sobra,
ilaan sa pagkain at paggamot sa ospital. Tiyakin na gagamitin ang pinakamahusay na gamot. Salamat, G. Santos. Bibili na ako ng malaking klinika. Kailangan ko ng taong mapagkakatiwalaan at may kakayahan na magpatakbo nito. Siguro lahat ng ito ay nakatadhana. Napakahusay ng operasyon. Nakapwesto na ang stent. Stable ang pasyente. Kung nagtagal pa ng kalahating oras, kahit milagro hindi na siya maililigtas. Buti na lang okay siya. Alagaan mong mabuti ang nanay mo. Pag-uusapan natin ang klinika kapag nakaayos ka na. Pag-uusapan natin ang mga detalye. Kapag nakalabas na ang nanay ko sa ICU, tutulungan kitang maghanda ng klinika agad. Uy, Luke, nakabalik ka na. Narinig ko na nag-resign ka at umuwi ka na. Nauuwi agad ang mga kabataan sa kaunting pagsubok. Bumalik sa munting lugar natin. Ano ang mga plano mo ngayon? Oo, Luke. Napakaganda ng malaking syudad. Kung hindi talaga mag-workout, pwedeng magtanong si Sarah at ikuha ka ng pansamantalang trabaho sa Bureau ng Pag-aalaga ng Hayop. Mababa ang sahod, pero maganda pakinggan. Salamat sa pag-aalala ninyo, Tito John at Sarah. May sarili akong plano. Plano kong magbukas ng malaking pet clinic sa syudad. Malaki siguro ang gastos magbukas ng klinika, di ba? Harry, halika rito. May aginaldo si Tito Luke para sa iyo. Sarah, malapit nang magsimula si Harry sa elementarya. Gawin mong pondo ito para sa kanyang mga extracurricular activities at mga gamit sa paaralan. Maligayang, bagong taon. Luke, mali ba ang halagang ipinadala mo? Bakit 4,000 ang ipinadala mo? Sobra naman iyon. 4,000 bilang aginaldo? Hindi ba kakaresign lang ng batang ito at wala siyang pera? Walang mali, Sarah. Itago mo na lang. Ito ay munting regalo para sa pamangkin ko. Sana, lumaki siyang malusog. Ding. Lubos na nagulat ang lahat ng kamag-anak na naroon. Shock points dagdag 65. Kabuoang cashback, $100,000. Talagang nagtagumpay si Luke. Nagbook ako ng pribadong kwarto sa The Royal Dining para sa tanghalian. Tara, sabay-sabay tayong kumain. Oh, Dr. Santos. Talagang ikaw nga. Narinig ko lang sa front desk na nandito ka. Akala ko may kapangalan ka lang. Manigong bagong taon, G. Vance. Dr. Santos, ang iyong mga kakayahan sa medisina ay maalamat na sa lungsod ng Clearwater ngayon. Kapag binuksan mo ang iyong klinika, sasagutin ko lahat ng kagamitan at gamot, lahat sa presyong pakyawan para sa iyo. I-charge mo sa akin ang meal na ito. Ituring mo itong pagbati ko sa bagong taon para kina G at GN Santos. Si Luke ay nag-quit sa trabaho at bumalik, pero malayo sa pagiging lugmok. Sa totoo lang, may malaki siyang impluensya sa lungsod ngayon. Luke, nakikiusap ako. Pakiusap, iligtas mo si Simon. Sarah, umupo ka. Anong nangyari? Si Simon ay isang ganap na gago. Ang mga imported na pet supplement na ibinebenta niya ay mga walang lisensyang basura. May mga aso ng kliyente na kumain ito at namatay dahil sa liver failure. Nagsama-sama sila at nagdemanda sa kanya. Humihingi sila ng daan-daang libong danyos. At nagbabanta silang tawagan ng pulis. Nalaman ko lang noong binasa ko ang phone niya. Lahat ng perang kinita niya sa nakaraang 2 taon ay napunta sa mga bag at kotse para sa kanyang kerida. Ngayon, ubos na ang pera niya. Pinipilit niya akong pumunta sa mga magulang ko at mangutang para punan ang butas. Sabi niya, kung hindi natin mabayaran, mapupunta siya sa kulungan. Kung ganon, tapos na ang pamilyang ito. Luke, maaari mo ba akong pahiram ng $60,000? Susulatan kita ng IOU. Pagtatrabahuhan ko ng husto, hanggang sa mabayaran kita. Hindi ko hahayaan na ang anak ko ay may tatay na bilanggo. Sarah, kumalma ka at makinig sa akin. Una, galit ako sa nagbebenta ng basurang pagkain ng alaga at peking gamot. Ipinagpapalit nila ang buhay para sa maruming pera. Kung pera ito para tulungan si Simon na linisin ang gulo niya, wala akong ipapahiram kahit 1 sentimo. Nilabag niya ang parehong batas at moral. Siya mismo ang dapat humarap sa mga kahihinatnan. Pero paano naman ako at ang anak ko? Iyan ang pangalawang punto. Si Simon ay may kerida sa labas. Pinipilit lang niya ang asawa niyang mangutang kapag siya ay may problema. Ang isang lalaking tulad niya, karapat-dapat ba na ikaw ay mabaon sa utang para iligtas siya? Kahit na iligtas mo siya ngayon, paano naman sa susunod? Bago pa makumpiska ang iyong mga ari-arian, kumuha ka agad ng abogado. Protektahan ang sa iyo at sa anak mo. At maghanda ka na maghain ng diborsyo. Pero paano naman ang bayad sa abogado at ang mga gastusin sa pamumuhay para sa akin at sa anak ko sa panahong ito? Itong $10,000 ay personal na pautang sa iyo at sa anak mo at walang kinalaman kay Simon.
Gamitin mo ito para kumuha ng magaling na abogado, para ipagtanggol ang karapatan mo at ng anak mo. Kung may problemang hindi mo kayang hawakan, huwag mag-atubiling tawagan ako. Salamat, Luke. Tama ka. Hindi ko hahayaan ang isang gago na sirain ang buhay ng anak ko. Para iligtas ang isang tao, kailangan ding iligtas ang puso niya. Ang pagbuhos lang ng pera sa walang katapusang hukay ay hindi kabaitan. Ito ay katangahan. Ang teritoryo ng Divine Pet Doctor, Lucas Santos, ay tahimik na nagbubukas sa lungsod ng Clearwater. Lampas na sa 40 milyong piso ang laman ng mobile banking ko. Oras na. G. Carter, pumunta po ako rito ng tapat. Kukunin ko ang buong gusali at lahat ng kagamitan sa halagang 20 milyong piso. Pero may kondisyon. Ngayon, lahat ng mga pusang gala at asong inampun mo ng libre sa ikalawang palapag at lahat ng mga may kapansanang alaga ay itatapon. Gagawin ko itong lugar na isang high-end na grooming at breeding club. Hindi ko isasapalaran ang malas mula sa mga may sakit na aso. Richard, sinasamantala mo ang krisis. 20 milyong piso. Kunin mo o hindi. Ibebenta mo ito, gusto mo man o hindi. Sobra-sobrang kulang ang 20 milyong piso. Pagsasamantala, masamang tingin. Kayo po si G. Carter, di ba? Magbabayad po ako ng 35 milyong piso para sa gusali at kagamitan. Pwedeng manatili po ang mga hayop sa ikalawang palapag. Ako na po ang bahala at patuloy kong gagamutin sila. Saan nanggaling ang mokong na ito? Nagmamayabang ka na parang malaki kang tao. 35 milyon? Nakakita ka na ba ng ganyang kalaking pera? Luke po ako, veterinaryo rin po ako. 35 milyong piso po, buo agad. Malinaw po ang titulo, wala pong sangla. Pipirmahan po natin ang kontrata at ililipat ang pera, ngayon din. Pwedeng po gamitin ang pera para bayaran ang utang ng anak ninyo. Ang matitira ay sapat po para sa komportable ninyong pagretiro. Talaga? Lahat agad? Bata, sinasadya mong guluhin ako. Sinusubukan mong agawin ang kita ko sa lungsod ng Clearwater? Alam mo ba kung ano ang kaya ni Richard? Ibigay po ninyo sa akin ang account, G. Carter. Pera para sa deed. Luke, malinis na ang property. Ibibigay ko sa iyo ang account. $700,000 na cash. Ililipat ko agad, nang walang pag-aatubili. Nagulat ang buong grupo ni Richard. Pumasok na. Pumasok na talaga. Sa iyo na ang gusaling ito. Yung mga mabalahibong alaga sa itaas ay umaasa sa iyo. G. Evans, akin na ngayon ang gusaling ito. Umalis kayo at isama ang mga tauhan nyo. Panalo ka. Aalis na kami. Ding, malaki ang ginastos ng host para itaguyod ang dignidad ng veterinaryo. Critical hit, cashback multiplier, 10x. Total cashback, $7 milyong. Opisyal na multimilyon ang assets ko. G. Carter, makatitiyak po kayo. Ako na ang bahala sa mga hayop sa ikalawang palapag. Aalagaan ko sila ng mabuti. Mabuti kang tao, Dr. Santos. G. Santos, ano ito? Dr. Santos, bakit mo kami tinawag dito? Hindi ba ito ang Blue Sky Pet Hospital? Opisyalin ko na. Simula ngayon, magkakaroon ng bagong pangalan ang lugar na ito, Noah's Ark Pet Medical Center. At akin na ito. Stella, nagpatakbo ka dati ng malaking pet hospital. Napaka-experience mo. Simula ngayon, ikaw na ang general manager dito. Salamat, G. Santos. Ako, si Stella, sumusumpa sa aking karangalan. Tatakbuhin ko ng tama ang ospital na ito. Ikaw ang lubos na namamahala sa renovation, pagbili ng kagamitan, at pang-araw-araw na operasyon. Hindi kayo nag-aalintana na madumihan o magtrabaho ng husto. Talagang nagmamalasakit kayo sa mga hayop. Kinukuha ko kayong lahat bilang full-time na nurses at mga rehab assistant. Babayaran kayo sa pinakamataas na rate sa merkado, kasama na ang tirahan at pagkain. Mula ngayon, wala nang siksikan sa malamig at mamasamasang paupahan o mag-alala kung paano pagkakasyahin ang gastusin. Dr. Santos, para kayong biyaya sa amin. Magtatrabaho kami ng todo. Hindi namin kayo bibiguin. Hindi ako kumukuha ng mga pinagdududahan ko at hindi ko pinagdududahan ang mga kinukuha ko. Stella, mag-transfer ako ng $200,000 sa account mo muna bilang pondo pampasimula. Sige, gawin mo na. Kapag kinapos ka sa pera, lumapit ka lang sa akin. Alipay, natanggap na ang $200,000. Gamit ang pera para tumulong sa mabubuting tao. Hindi lang ako nakakakuha ng dobleng gantimpala mula sa system, kundi nakakakuha rin ako ng maraming tapat na tagasunod. Ito ang tamang paraan para i-unlock ang Ultimate Vet Cashback System. G. Santos, nandito na po kayo. Ang treatment area sa unang palapag at ang inpatient ward sa ikalawang palapag ay halos tapos na. Ang mga high-end na German machine na in-order natin at mga biochemical analyzer ay darating bukas. Salamat sa inyong pagod, pero may kailangan akong pag-usapan sa inyo.
Sa laki ng ospital na ito, tiyak na kailangan nating maghatid ng ilang mga alagang hayop na may problema sa paggalaw, malalaking aso, o bumisita sa bahay. Bukod pa riyan, kayong mga babae ay pumupunta sa mga building material market at medical suppliers araw-araw at mahirap sumakay ng taxi. Panahon na para kumuha tayo ng van para sa ospital. Napakabuti po ninyo, G. Santos. Titingnan ko agad. At tingnan kung may maganda na second-hand na van o pickup truck. Walang second hand. Bibili tayo ng bago. Bilang nangungunang medical center sa lungsod, hindi tayo pwedeng magmukhang barato. At balak ko ring kumuha para sa mga magulang ko ng pang-araw-araw na sasakyan. Punta tayo sa dealership ngayon. Sasama ka sa akin. Ay, look! Ang sosyal naman ng Apex Auto Center na ito. Pwede naman tayong bumili ng kotse na mga 20,000 dolyar lang. Sapat na iyon. Hindi na kailangan pumunta dito. Nanay, kayo ni tatay ay naghirap ng husto sa inyong buong buhay. Siyempre, bibilhan namin kayo ng pinakaligtas na sasakyan sa daan. Bukod pa riyan, kailangan ko ring kumuha ng work vehicle para sa ospital. Hello po, sir at ma'am. Maligayang pagdating sa Apex Auto Center. Ako si Kevin, ang sales consultant ninyo. Anong klase ng sasakyan ang hinahanap ninyo? Gusto namin ng van na 7 ang upuan. Gusto kong makakita ng van na 7 ang upuan. Kailangan ko ng mas maraming espasyo. Dapat, komportable. Pakiusap. Para sa van na 7 ang upuan, ang pinakamaganda ay Ang Apex V260L. mahabang wheelbase ito. Meron itong captain's chair sa likod na may massage at heat. Sobrang komportable. Kung para sa pamilya, matatanda, o bilang high-end shuttle ng kumpanya, perpekto ito. Mahal, sobrang lambot ng upuan na ito. Parang ang sofa natin sa bahay. Nagme-massage pa nga. Napakaluwag talaga. Luke, siguradong mahal na mahal ito. Ang presyo ng sticker at mga options ay umaabot sa humigit kumulang 6,500,000 piso. Ang 6,500,000 ay sobra-sobra na. Presyo na iyan ng bahay. Luke, umalis na tayo. Hindi natin kayang bilhin ang kotse na ito. Ang ganda ng sasakyan. May stock ba kayo nito na itim na top of the line? Oo, meron kami. Kahapon lang ito dumating, pero iyon ang extended luxury top trim. Mahigit 7,200,000 piso ang kabuuan. Iyon na iyon. At sa parehong configuration, kailangan ko rin ng puti para sa reception car ng ospital. May stock ba kayo ng van na ito? Kay kailangan mo ng 2 top trim? Oo, 2. Pwede ko bang kunin ngayon? Wala po kaming stock ng puting top trim ngayon. Kailangan itong ipadala mula sa kabisera ng probinsya. Mga 3 araw ang aabutin. Kukunin ko na ang itim ngayon. Ang puti sa 3 araw. Ihatid ito sa Noah's Ark Medical Center at ibigay kay Bibi. Davis dito. Babayaran ko ang 2 ng buo. I-swipe na natin ang card at tapusin ang papeles ngayon. G. Santos, ang puting kotse. Sa loob ng 3 araw, ako mismo ang magdadala nito sa ospital para sa iyo. Nanay, tatay, sumakay na kayo. Stella, sumakay ka na rin. Maglibot muna tayo. Pagkatapos, ihahatid ko kayo pabalik sa ospital. Luke, sa pag-uwi mo ngayon, talagang nagtagumpay ka. Ang galing. G. Santos, salamat po sa pagsama sa akin. Ang magtrabaho para sa isang boss na tulad mo. Ako, Stella, ibibigay ko ang aking buhay para buhayin muli ang ospital na ito. Tiwala ako sa iyo. Uy, si Quinn, Bibi, Reyes, may kailangan ka ba? Luke, pakiusap. Nakikiusap ako sa iyo. Para sa ating nakaraan, tulungan mo ako ngayon. 60,000 dolyar. 60,000 lang. Bayaran mo lang ang mga paninda. Pagkatapos, aalis na sila. Hintayin mo ako sa lobby ng The Ocean Pavilion. Nandoon ako sa loob ng 20 minuto. Ngayon, bukod sa iyo, wala na talaga silang ibang mapupuntahan. Quinn, kung hindi mo babayaran ang utang sa seafood ngayong araw, lahat ng 60,000 dolyar, hindi ka lalabas sa pintuan na iyon. Kung hindi mo kaya ngayon, kung hindi ka makabayad, sisimulan naming kumuha ng mga gamit mo. Kung hindi yun gumana, ipapadala ka namin sa isang kaduda-dudang lugar para magbenta ng katawan para sa utang mo. Bayad na. Tigil. Sino ka ba para ipagtanggol siya? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, para sa 60,000 dolyar, pinipilit mo siyang magbenta ng katawan at iyan ay magdudulot sa iyo ng kasong kriminal. Para sa mga taong tulad mo sa lehitimong negosyo ng seafood brokerage, hindi ito sulit. Magkano ang kabuuan? Nakasulat na ito ng itim at puti. 63,000 dolyar kasama ang interes. Kailangan niyang magbayad ngayon. Pakita mo ang QR code mo.
Pumasok na ang pera. Iwan mo ang IOU. Kunin ang mga tao mo at umalis na. Luke, alam ko, dati akong snob. Nabulag ako ng mga material na bagay. Ngayon, nakikita ko ng malinaw. Ang lalaking iyon ay lubos na hindi mapagkakatiwalaan. Ikaw lang. Ikaw lang ang talagang nagmamalasakit sa akin. Mag-umpisa tayong muli, okay? Magluluto ako at maglalaba para sa iyo. Balikan natin ang ating mga araw sa kolehiyo. Ang perang ito ay pumuputol sa huling ugnayan natin at bilang isang doktor, kapag nasa panganib ang buhay ng isang tao, laging akong tutulong kahit aso pa iyon. Kaya ang pagtulong ko sa iyo ngayon ay dahil lang sa pangunahing kagandahang loob, dahil ayaw kong itulak kanila sa sukdulan, ibig sabihin, hindi mo na kailangan akong bayaran at pantay na tayo ngayon. Luke, wag kang umalis. G, Santos, bumalik na po kayo. Dr. Santos, kararating lang po ng kagamitan mula sa Germany at si Stella po ay pinapunta ang mga inhinyero sa itaas para iset up ito. At ngayong araw, kami po ay naglinis muli ng unang palapag. At saka, ngayong araw po sa recruitment site, may nakita pa po akong dalawa mga veterinaryong siruhano na may karanasan para interview mo ng personal bukas. Magaling. Mahusay? Hindi tulad ng mga dating kakilalang puno ng pakana at kayabangan, ang mga tao rito na nagtatrabaho gamit ang kanilang sariling kamay at kumikita ng tapat na kabuhayan ay karapat-dapat sa aking tiwala at suporta. At ang aking imperyo ng negosyo sa alagang hayop ay formal nang naglayag. Host Luke, pagkakakilanlan, Divine Pet Doctor, kasalukuyang shock points, 559, balanse ng account, $17 milyong, pera ang nagpapakilo sa tao, at upang tumayo sa sarili mong mga paa, kailangan mo ng higit pa sa pera dahil kailangan mo rin ng ganap na kapangyarihan upang protektahan ang iyong kayamanan at ang mga tao sa paligid mo. Pagkatapos magpalit, para sa unang antas ng Ultimate Vet Body Refinement, ang density ng buto ng host at lakas ng pagsabog ng kalamnan, at ang bilis ng reaksyon ng nerbiyos ay umaabot sa limitasyon ng tao na may pinakamataas na presyo ng exchange na 150 shock points exchange. Ulupong ako. Kasama ni Boss Richard. Inagaw ng boss mo ang gusaling gustong kunin ni Boss Richard. Kaya magbayad ng $100,000 bawat buwan para sa proteksyon. At masosolve na ito. Kung hindi, dudurugin ko ang lahat ng mamahaling mong makina at kukunin ko ang magaganda mong nurse sa pabrika ni Boss Richard para magsilbi ng inumin pambayad. Nanaginip ka, tanghaling tapat. Wala ka bang respeto sa batas? Batas? Ako ang batas. Kaya durugin ang ultrasound machine na iyan para marinig natin ang kalabog. Ang ospital ay nagpapagaling ng may sakit at nagliligtas ng buhay. Isang lugar na nagpoprotekta ng buhay. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para manggulo rito? Astig talaga tong lalaki. Tara, mga pare, sugurin natin siya. Alisin na natin tong basura. Umalis kayo. Medyo pasensyoso akong tao. Pero sa teritoryo ko, ako ang nagdidikta ng mga patakaran. Sabihin mo kay Richard Evans, kung gusto niyang maglaro, handa ako. Kung makita ko kayo sa paligid ng ospital ko o ng mga tauhan ko muli, magiging tulad kayo ng tubong ito. Oo. Boss, hindi namin alam na ang astig mo pala. Aalis na kami. Ding, host, pinoprotektahan ng isang mapayapang santuaryo. Pinoprotektahan ang kaligtasan ng mga tauhan at dignidad ng mga doktor. Shock points dagdag 100 at 58. Na-trigger ang Guardian Critical Hit. Cashback multiplier 40 beses. Ayos lang ba ang lahat? G, Santos, ang galing ng lakas mo. Dr. Santos, ang astig ng ginawa mo. Okay lang. Papalinisin na natin ito sa mga tagalinis. Ngayong gabi, libre ko ang dinner para pakalmahin ang lahat. Stella, pumunta ka sa opisina ko. G, Santos, gusto niyo po akong makita? Lalaki ang ospital.
Sa pagpapalawak ng medical center, gagawa tayo ng isang full-service, high-end na pet eco-block. Ang tatlong magkakatabing tindahan na ito, bayad na ng buo. Gumawa ka ng plano. G. Santos, ang city center ay prime real estate. Ang kabuuang halaga ay mahigit 10 milyong dolyar. Pero may problema. Tayo ang Unit 1. Ang nasa gitna, Unit 2, ay isang grooming parlor na tinatawag na Pampered Pets Grooming. Kung hindi natin ito bibilhin, mahahati ang eco-block sa gitna. Bilhin na rin natin. Tara, puntahan natin ang boss na ito. Welcome! Paligo o gupit? Una, kumuha muna ako ng membership card para sa inyo. Lagyan ninyo ng 400 dolyar. Hindi kami nandito para gumastos. Ito ang pinuno ng Noah's Ark Medical Center, G. Lucas Santos. Ngayon, nandito kami para pag-usapan ang pagbili ng tindahan mo. Ay, pasensya na po. Gusto ninyong bilhin ang aking tindahan? Sige, pero ang lugar na ito ay prime real estate. Kumikita ito ng malaki araw-araw. Kung talagang gusto ninyo ito, G. Santos, isang presyo, 1.6 na milyong dolyar. G. Lewis, ang tindahan ninyo ay may 2 palapag na may kabuuang sukat na wala pang 2,200 square feet. Ang market value ay hanggang 600,000 dolyar. Ito ay malinaw na. Kung sa tingin ninyo ay mahal, huwag na lang bilhin. Anyway, ang lugar na ito ay hindi tumitigil sa pagkita ng pera. Gamitin ang Divine Asset X-Ray Eye. Ding, bawas ng 50 shock points. Na-activate ang X-ray eye. Ding, 50 shock points ang binuwas. Na-activate ang X-ray eye. kumikita na. G. Lewis, sa tindahan mo, ang mga tinatawag mong imported premium grooming products ay pawang walang brand. Substandard na set, di ba? Wala pang 20 piso bawat timba. Puno ito ng industrial bleach at mga carcinogens. Anong sinasabi mo? Lahat ng paninda ko ay galing sa lehitimong pinagkukunan. Noong unang bahagi ng nakaraang buwan, si Snowball, ang show class na Bichon Frise, pagkatapos maligo sa tindahan mo, ay puno ng nagnanaknak na sugat. Nahawa rin ang pamilya ng may-ari. Hindi lang kumikita ang tindahang ito, nalulubog ka rin sa utang na hindi bababa sa 23 milyong piso. Ang City Commerce Bureau at Consumer Association ay mayroon ng tip mula sa loob. Hindi lalampas ng susunod na Lunes. Isisara nila ng tuluyan ang tindahan mo. Ang basurang tindahan mong ito dati ay nagkakahalaga ng 80 milyong piso, ngunit ngayon, hindi man lang katumbas ng 20 milyong piso. Hindi ako naparito ngayon para makipagtawaran. Nag-aalok ako sa iyo ng 25 milyong piso. Sapat na para mabayaran ang mga loan shark mo at mabayaran ang mga may-ari ng alagang hayop. Pwede kang tumanggi, pero ang kapalit, isasara ang tindahan mo sa susunod na Lunes. Kapag inilabas na ang abiso, i-auction ang tindahan at mabubulok ka sa kulungan habang buhay. Eksaktong 1 minuto ang mayroon ka. Nanalo siya ng walang laban. Hindi nag-aksaya ng kahit 1 piso ang boss. Gamit lang ang mga iyon. Mga matang nakakakita sa bawat kasinungalingan sa mundo, pinagsak niya ang isang bloodsucker. Purong henyo. Asikasuhin mo ang transfer. Bukas, kumuha ka ng crew. Gibain ang kahina-hinalang lugar na ito at gibain ito ng tuluyan. G. Santos, malapit na magsimula ang ribbon cutting. Pangulong Brooks ng State Small Animal Veterinary Association at si G. Vance ng Vance Trading ay dumating na lahat sa VIP lounge ng Noah's Ark. Sige, papunta na ako. Dr. Santos, pinabati kita. Ang eco-block na ito ay isang top-tier na pamantayan. Luke, huwag kang mahiya. Tinatawag ka ng lahat na Miracle Vet. Dr. Santos, pumunta ako rito ngayon hindi lang para batiin ka, kundi para dalhin ang lahat ng board members ng State Association na nagkasundo ng buong pagkakaisa na italaga ka bilang ng Riverdale State Small Animal Veterinary Association Honorary Vice President. Ding! Ang host ay lubos na nasakop ang Provincial Industry Titan. Shock points dagdag 150. Cashback, kabuuan, 600 milyong piso. Pinagsama-samang shock points, 755. Pangulong Brooks, labis akong pinarangalan. Gagawin ko ang aking maliit na bahagi para sa industriya. Sa lahat, dumating na ang oras. Tara, lumabas na tayo para sa ribbon cutting. Luke, pakisagip mo ako. Luke, nagkamali ako. Yung walang pusong babae kinuha lahat ng aking ari-arian at hiniwalayan ako. Araw-araw akong hinahabol ng mga kliyente ko dahil sa utang. Bangkarote ako at walang-wala. Hindi ko na kayang bumili ng pagkain. Pakisama mo ako sa iyo, kahit maglinis ako ng inidoro mo. Basta't may makain lang ako. Tulungan mo akong magbayad ng ilang utang. Ano bang ginagawa ng mga security guards? Bilisan, hilahin ninyo ang baliw na ito palabas. Lilinisin ko pa ang inidoro mo, para lang may makain. Tulungan mo akong mabayaran ang utang ko. Ano ba ang silbi ng mga security guard? Bilisan nyo at hilahin ang lokolokong ito palabas.
Simon, sinabi ko sa iyo 6 na buwan na ang nakaraan. Ang pinakaayaw ko ay ang mga taong tulad mo na nagpapalit ng buhay para sa maruming pera. Nagbenta ka ng laso na pagkain ng aso. Noong pinatay mo ang mga inosenteng alagang hayop, naisip mo ba na bigyan sila ng daan palabas? Kung ano ang itinanim, siya ang aanihin. Ang mga kahihinatnan ay gawa mo lahat. Sa aking eco-block, kahit ang janitor na naglilinis ng mga inidoro ay isang tapat na tao na nagtatrabaho para mabuhay. Hindi ka karapat-dapat na tumapak dito. Ngayon, kasama ninyong lahat dito, sasabihin ko ito. Anumang negosyong gumagawa o nagbebenta ng substandard na pagkain ng alagang hayop o peking gamot, bawal sa Noah's Ark ang bawat isa sa mga iyan. Wala talagang awa. Security, palayasin ninyo siya. Huwag ninyong dudumihin ang mga tiles ng eco block natin. Ito ang, sa tulong ng Ultimate Vet Cashback System at may ganap na kalinawan, ako mismo ang nagtayo, aking sariling kahanga-hangang imperyo. Drama.